Habang nakaratay ako at walang kalaban-laban, narinig ko ang halakhak ng aking asawa sa piling ng kanyang kabit sa loob mismo ng aking silid. Itinuturing nila akong isang pirasong muebles na naghihintay na lamang mabulok, pero hindi nila alam, may isang pares ng mga mata ang nakakakita sa lahat. Si Abigail, ang katulong na itinuturing nilang basura, ang siyang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Sino ang mananaig? Ang gahaman na nangapi o ang busilak na puso na handang magsakripisyo? Magagawa ko bang tumayo muli bago nila tuluyang makuha ang lahat sa akin? Kailan ba matatapos ang paghihirap natin, Mark? Sawang-sawa na akong magpanggap na nag-aalala sa lumpong iyan. Mamatay na lang sana siya para makuha na natin ang lahat. Ang boses ni Ruth ay parang matalim na patalim na humihiwa sa katahimikan ng madilim na silid. Walang bakas ng pagmamahal, walang bahid ng awa. Ang asawang ipinangako ang habang buhay na katapatan ay naroon. Ilang hakbang lamang ang layo mula sa kama ni Michael, ngunit parang nasa kabilang dulo ng mundo. Habang binibitawan ni Ruth ang mga salitang yon, narinig ni Michael ang mahinang halakhak ni Mark, ang doktor na pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay na ngayon ay tila katuwang na sa paghukay ng kanyang libingan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Abigail habang mahigpit na hawak ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Puti na ang kanyang mga buko sa daliri dahil sa higpit ng pagkakahawak. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento, hindi makagalaw sa sobrang panginginig. Ito ang gabi-gabing ritual ni Abigail. Ang linisin ang katawan ng kanyang amo bago ito matulog. Ang tiyaking komportable ang lalaking, kahit kailan ay hindi siya minaliit sa kabila ng kanyang pagiging katulong. Ang pagod sa buong araw na pagtatrabaho sa malaking mansyon ay tila naglaho. Napalitan ng isang malalim na hapdi sa kanyang dibdib para sa lalaking nasa loob ng silid. Sa loob ng kanyang katawang tila naging sariling kabaong, nararamdaman ni Michael ang bawat pintig ng kanyang puso na parang isang ibong nakakulong at pilit na humihagupit sa kanyang mga tadyang. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumangon at itanong kay Ruth kung saan siya nagkamali. Ngunit ang kanyang dila ay nananatiling mabigat. Ang kanyang mga kamay ay parang mga troso na walang buhay. At ang tanging nagagawa niya ay ang makinig sa bawat detalye ng kanyang sariling katapusan. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Isang paalala na sa paningin ng kanyang asawa, siya ay isa na lamang pirasong muebles na naghihintay na lamang itapon. Bumigat ang pakiramdam ni Michael nang maramdaman niya ang init ng isang luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. Isang luhang walang tunog, ngunit puno ng pait. Sa labas, dahan-dahang pinihit ni Abigail ang seradura ng pinto. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang sa pagpasok niya sa silid na yon, papasok siya sa isang digmaang wala siyang armas, kundi ang kanyang katapatan. Hanggang kailan mananatiling bilanggo ang isang pusong nagmahal lamang ng tapat sa loob ng isang katawang tila naging sarili niyang kabaong, sa gitna ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya? Huwag kang tumititig sa akin ng ganyan, Abigail. Trabaho lang ang pinunta mo rito, hindi ang pakikialam sa kung paano ko alagaan ang asawa ko. Intindihin mo na lang ang mga dumi sa sahig, dahil iyan lang ang halaga mo sa bahay na ito. Ang boses ni Ruth ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa panandaliang katahimikan pagkabukas ng pinto. Nakatayo si Abigail sa tapat ng kanyang senyora, nakayuko at hindi magawang itingala ang mga matang puno ng takot at pagkalito. Hindi na nakapaghintay si Ruth na lumabas si Abigail. Mabilis itong lumabas ng silid, kasunod si Mark. Na tila ba ang presensya ng isang katulong ay isang dumi na hindi nila gustong madikit sa kanilang balat. Naiwan si Abigail na mag-isa sa loob ng malawak at marangyang silid, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makinang tumutulong sa paghinga ni Michael. Dahan-dahang lumapit si Abigail sa gilid ng kama. Sa bawat hakbang niya, tila ba nadaragdagan ang bigat ng kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ina, si Lola Isi,
na nasa probinsya at umaasa sa bawat sentimong ipinapadala niya. Sabi ng kanyang ina, ang pagtatrabaho sa mga Williams ay isang malaking biyaya dahil si Michael Williams ay kilala sa pagiging matulungin sa mga mahihirap bago mangyari ang aksidente. Pero ang nakikita ni Abigail ngayon ay hindi isang makapangyarihang bilyonaryo, kundi isang lalaking ninakawan ng boses, ng lakas, at ng dignidad ng mismong mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Sir Michael, pasensya na po kayo. Bulong ni Abigail habang dahan-dahang inilalabas ang bimpo mula sa maligamgam na tubig. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Tila ba natatakot na baka ang hangin mismo ang magsumbong sa kanyang senyora. Alam ko pong naririnig niyo ako. Pasensya na po kung wala akong magawa, kundi ang linisin kayo. Pero pangako po, hindi ko kayo pababayaan hanggat nandito ako. Habang pinupunasan ni Abigail ang mga braso ni Michael, napansin niya ang isang maliit na bote ng gamot sa ibabaw ng nightstand. Kakaiba ang kulay nito sa mga gamot na karaniwang ibinibigay ng mga nurse noong nakaraang linggo. Naalala niya ang narinig niya kanina, ang salitang mamatay. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Siya ay isang hamak na katulong lamang, walang pinag-aralan at walang kapangyarihan. Sino ang maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang nilalason ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa? Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Sa gitna ng kanyang paglilinis, napansin ni Abigail na ang mga mata ni Michael ay nakapako sa kanya. Hindi ito ang tingin ng isang taong walang malay. Ito ay tingin ng isang taong nagmamakaawa, isang taong sumisigaw sa loob ng isang bilangguan ng laman at buto. Doon ay nakaramdam si Abigail ng isang kakaibang tapang. Hindi ito dahil sa pera, kundi dahil sa utang na loob niya sa kabutihang ginawa ni Michael sa kanilang komunidad noon na hindi nito ipinagmalaki. Matapos ang kanyang gawain, lumabas si Abigail para ibalik ang mga gamit sa kusina. Ngunit habang dumadaan siya sa tapat ng silid-aklatan, narinig niya ang marahas na pagpihit ng kandado. Sa isang maliit na awang ng pinto, nakita niya ang isang eksenang tila sumaksak sa kanyang puso. Si Ruth, ang asawang nagpapanggap na nagdadalamhati sa harap ng mga kamera, ay nakasandal sa mesa habang mahigpit na nakayakap kay Mark. Ang kanilang mga tawa ay puno ng panunuya, tila ba ipinagdiriwang na nila ang isang kamatayang hindi pa man din nangyayari. Konting tiis na lang, Mark, sabi ni Ruth habang hinahaplos ang mukha ng doktor. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa Bagong Testamento, hindi na natin kailangang magtago sa lungga na ito. Napatakip ng bibig si Abigail. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa kanyang pagmamadaling makaalis, hindi niya napansin ang isang florera sa gilid ng pasilyo na bahagyang naugoy ng kanyang laylayan. Ang tunog ng pag-ugoy nito sa sahig ay sapat na para mapatigil ang dalawa sa loob ng silid-aklatan. Sino yan? Ang sigaw ni Ruth na puno ng paghihinala. Nanigas si Abigail sa kanyang kinatatayuan. Ang dilim ng pasilyo ay tila lalong kumapal at sa bawat segundo ng katahimikan, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging payapa pa. Abigail, painumin mo na siya ng bitamina niya. Siguraduhin mong mauubos niya iyan hanggang sa huling patak dahil baka iyan na ang huling pagkakataon niyang lumakas. Ang utos ni Ruth ay punong-puno ng mapanlinlang na tamis. Ngunit para kay Abigail, bawat salita nito ay tila patak ng asidong tumutungkab sa kanyang balat. Nakatayo ang senyora sa pintuan ng silid. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, habang ang mga mata ay matalas na nakabantay, tila isang lawin na naghihintay ng maling galaw mula sa kanyang biktima. Kakalabas lamang ni Abigail mula sa banyo bitbit ang palangganang ginamit niya sa paglilinis. Ang kanyang mga kamay ay kulubot pa mula sa tubig at sabon, isang tanda ng kanyang pagpapagal na binaliwala lamang ni Ruth. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay lalong naging malinaw.
Ang isa ay kumikinang sa mga alahas at mamahaling pabango, habang ang isa ay amoy pagod at katapatan. Sa gitna nila ay si Michael, na nakaratay at walang kalaban-laban, ang tanging saksi sa tahimik na laro ng kamatayan na nagaganap sa loob ng kanyang sariling tahanan. Dahan-dahang lumapit si Abigail sa mesa kung saan nakalagay ang maliit na baso ng tubig at ang puting tableta na iniwan ni Mark. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na tila naririnig sa buong silid. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang ang puting tabletang yon ay hindi magbibigay ng lakas, kundi unti-unting kikitil sa natitirang buhay ng kanyang amo. Sa isang mabilis at maingat na galaw, na tila ba itinuro sa kanya ng isang anghel sa gitna ng takot, naramdaman ni Abigail ang maliit na piraso ng dinurog na kanin na itinago niya sa loob ng kanyang palad bago pa siya pumasok. Habang nagkukunwaring inaayos ang unan ni Michael, mabilis niyang pinalitan ng tableta. Ang tunay na gamot ay dulas na pumasok sa kanyang bulsa, habang ang huwad na tableta ang inilagay niya sa bibig ng lalaki. "Ubusin mo yan, Sir Michael, para po lumakas kayo," bulong ni Abigail. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo kay Michael na intindihin ang panganib na kanilang kinalalagyan. Naramdaman ni Michael ang dulas ng tubig sa kanyang lalamunan, at sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang matapang at mapait na lasa na laging nagpapabigat sa kanyang dibdib pagkatapos uminom ng gamot. Tumingin siya kay Abigail, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, nakaramdam siya ng isang mitsa ng pag-asa. Ang hawak ni Abigail sa kanyang baso ay hindi malamig at mekanikal tulad ng kay Ruth. Ito ay mainit, puno ng pag-iingat, at tila nagdadala ng mensaheng, "Nandito ako, ipaglalaban kita." Naningkit ang mga mata ni Ruth habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Abigail. May kung anong kakaiba sa kilos ng katulong na hindi niya makuha. Lumapit siya. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila bawat hakbang ng kamatayan na papalapit sa kanila. "Bakit parang nanginginig ang mga kamay mo, Abigail? May itinatago ka ba?" Tanong ni Ruth. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na tono ng paghihinala. Nanigas ang buong katawan ni Abigail. Naramdaman niya ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang tableta sa loob ng kanyang bulsa ay tila nagiging kasing bigat ng isang bato. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Abigail na ang bote ng gamot na nasa ibabaw ng mesa ay bahagyang natabig ng laylayan ng damit ni Ruth. Bago pa man makapagsalita si Abigail, mabilis na dinampot ni Ruth ang bote at tiningnan ang laman nito. Pagkatapos ay bigla niyang hinablot ang braso ni Abigail. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na balat ng katulong. "Ipakita mo sa akin ang laman ng mga bulsa mo. Ngayon din, ilabas mo ang lahat ng laman niyan. Huwag mo akong susubukan, Abigail, dahil alam mo kung gaano kabilis kitang kayang itapon sa labas ng mansyong ito." Ang boses ni Ruth ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, puno ng puot at pagmamalaki. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakadiin sa braso ni Abigail, tila ba tinitiyak na walang takas ang katulong. Sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman ni Abigail ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang batok. Ang tabletang itinago niya sa bulsa ay tila bumibigat, isang ebidensyang maaaring magpabago sa kapalaran niya at sa natitirang pag-asa para kay Michael. Sa isang mabilis na pag-iisip, sinadya ni Abigail na bahagyang matisod, dahilan upang matabig ang palangganang may tubig sa paanan ng kama. Kumalat ang tubig sa sahig, nabasa ang mamahaling sapatos ni Ruth at ang laylayan ng kanyang bestido. Sa gitna ng gulo, habang abalang iniiwas ni Ruth ang kanyang paa sa basang sahig, maingat na kumilos si Abigail, pilit tinatago ang kanyang kaba habang hinahanap ang tamang sandali upang ilayo ang atensyon ng lahat. Mabilis na ibinagsak ni Abigail ang tableta sa tubig. Nakita niya ang pagkatunaw nito sa gitna ng sabon at dumi. Naglalaho na, parang isang masamang panaginip.
Ay, pasensya na po, senyora. Napakadulas po ng sahig. Hindi ko po sinasadya. Ang sigaw ni Abigail habang mabilis na lumuhod para punasan ng sahig gamit ang kanyang apron. Nandidiring lumayo si Ruth. Ang kanyang mukha ay namula sa galit dahil sa pagkabasa ng kanyang kagamitan. Napakalaki mong tanga. Wala ka na talagang ginawang tama. Lumayas ka sa harap ko at huwag kang babalik hanggat hindi mo nalilinis ang kalat na ito. Nakahinga ng maluwag si Abigail habang papalabas si Ruth na padabog na isinara ang pinto. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig. Ang kanyang puso ay unti-unting kumakalma mula sa marahas na pagtibok. Tumingin siya kay Michael na kanina pa nakasaksi sa lahat. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Abigail ang isang emosyong hindi niya inaasahan. Paghanga, tila ba naiintindihan ni Michael ang sakripisyong ginawa ni Abigail para lamang protektahan siya. Lumipas ang mga oras at dumating ang kalaliman ng gabi. Ang mansyon ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Tila ba pati ang mga dingding ay nakikinig sa mga lihim na itinatago sa loob. Bumalik si Abigail sa silid ni Michael. Bit-bit ang isang maliit na bote ng langis ng niyog na padala ng kanyang ina mula sa probinsya. Alam niyang pagod na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling gising para sa misyong kanyang sinimulan. Sir Michael, heto po. Hihilot ko po ang inyong mga binti. Bulong ni Abigail habang dahan-dahang itinatabi ang kumot. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampshade, sinimulan ni Abigail ang pagmamasahe sa mga binti ni Michael na tila ba nawalan na ng buhay. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang maliit na dampa sa probinsya, ang amoy ng dagat, at ang mga panalangin ni Lola Isay para sa kanyang amo. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay puno ng pag-asa. Tila ba sinusubukan niyang ibalik ang daloy ng buhay sa mga kalam ng matagal nang nanigas. Sabi po ni Inay, ang lahat ng sugat ay naghihilom sa tamang panahon. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa dahil hindi po ako titigil. Patuloy ni Abigail habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa kanyang pisngi at dumapo sa balat ni Michael. Sa gitna ng katahimikan, isang himala ang naganap. Naramdaman ni Abigail ang isang mahinang panginginig sa ilalim ng kanyang mga palad. Tumingin siyang mabuti. At doon, nakita niyang ang maliit na daliri sa paa ni Michael ay bahagyang kumurap. Isang maliit na galaw. Ngunit para kay Abigail, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Napasinghap si Abigail, ang kanyang mga kamay ay napahinto sa pagkuskos. Sir, gumalaw po kayo. Sir Michael, nakita ko po. Ang nasasabik niyang bulong, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa gitna ng mga luha. Ngunit ang kanilang sandali ng kagalakan ay biglang naputol. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na naglalakad sa pasilyo patungo sa kanilang kinaroroonan. Hindi ito ang magaan na lakad ni Ruth. Ito ay ang matigas at tiyak na hakbang ng isang lalaki. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang anino ni Mark ay humaba sa sahig ng silid, tila isang madilim na kamay na handang sumakal sa kanilang munting pag-asa. Ano ang ginagawa mo rito, Abigail? Akala ko ba pinaglilinis ka lang ng bahay, hindi ang manggagamot sa pasyente ko? Ang tinig ni Mark ay puno ng paghihinala at babala. Mas malamig pa sa hangin sa loob ng silid. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang mga mata ay matalim na nakapako sa mga kamay ni Abigail na nakapatong pa rin sa binti ni Michael. Sa ilalim ng malabong ilaw, ang kanyang anino ay tila isang nagbabantang halimaw na handang sumakal. Si Abigail ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang bote ng langis ng niyog ay muntik nang mahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Mark, Doktora, pinaghihilot ko lang po si Sir Michael. Masakit po daw po kasi ang mga binti niya. Ang nauutal na paliwanag ni Abigail. Ang kanyang puso ay tumitibok ng kasing bilis ng isang kabayong tumatakbo. At pakiramdam niya ay bawat tibok ay maririnig ni Mark. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mark, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran niya.
mas matalim at mas nakakapanginig kaysa sa malamig na hangin. May ginagawa ka pala sa asawa ko ng patago, Abigail? Akala ko ba ikaw ang pinakatapat sa lahat ng katulong dito? O baka naman sinusubukan mong akitin ang lumpong kong asawa, ha? Si Ruth. Nakatayo siya sa likuran ni Mark. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sa mga kamay niya ay may hawak na isang manipis na latigo. Hindi isang pamunas ng feather dust, ngunit sa paningin ni Abigail, ito ay kasing talim ng isang espada. Hindi na niya pinakinggan ang paliwanag ni Abigail. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang bote ng langis ng niyog. Sabay hagis nito sa basurahan. Napakayaman na namin para paggamutin mo siya ng langis ng niyog na amoy probinsya. Akala mo ba gagaling ang asawa ko sa ganyang klase ng panggagamot? Mark, ano ba ang ginagawa mo at hinahayaan mo siyang pakialaman ng pasyente mo? Galit na sigaw ni Ruth. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Wala po akong intensyong masama, senyora. Nais ko lang po sanang guminhawa ang pakiramdam ni Sir Michael. Pagmamakaawa ni Abigail, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Walang masama? O baka naman masama ang ginagawa mo sa ilalim ng ilaw, ha? Baka naman ginagayuma mo ang asawa ko para makuha ang pera namin. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Isang hamak na katulong na nangarap maging senyora. Sabi ni Ruth, sabay taas ng kanyang kamay at isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Isang malakas na sampal ang lumapag sa pisngi ni Abigail, dahilan para mapaatras siya at mapahawak sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang hapdi at ang init ng kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanubig, ngunit pilit niyang pinigilan ang pagluha. Nakita ni Michael ang lahat. Sa ilalim ng kanyang takip mata, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ng awa, at ng pagkabigo sa sarili. Nais niyang sumigaw. Nais niyang protektahan si Abigail, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo. Ang bawat pagtulo ng luha ni Abigail ay tila isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya para kay Ruth ay matagal nang namatay. At ngayon, ang tanging natitira ay isang malalim na poot. Bakit mo hinayaan na masampal siya? Alam mo ba kung gaano kakahalaga, Abigail? Ang tanging nais na isigaw ni Michael, ngunit nanatili itong isang bulong sa loob ng kanyang isip. Habang pinipigilan ni Abigail ang kanyang pagluha, muling nagsalita si Mark. Ang kanyang tinig ay tila may halong babala. Hindi natin pwedeng pabayaan na makialam ang mga katulong sa medical treatment, Ruth. Baka magkagulo pa. Kailangan na natin siyang tapusin sa lalong madaling panahon bago pa maghinala ang iba. Ang mga salitang iyon ay nagparinig sa tainga ni Abigail na parang isang huling babala. Tapusin. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa mismong buhay ni Michael. Tumingin si Abigail kay Michael at nakita niyang ang mga mata ng kanyang amo ay nakapako rin sa kanya, puno ng pagmamakaawa. Isang tahimik na kahilingan na huwag siyang iwan. Umalis ka na, Abigail. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi ka natututo ng iyong lugar. Ang sigaw ni Ruth. Sabay tulak kay Abigail palabas ng silid. Naiwan si Abigail sa labas ng pinto. Ang pisngi ay namumula sa sampal ni Ruth at ang puso ay puno ng takot. Ngunit sa likod ng takot na yon, may isang maliit na apoy ng paglaban na nagsimulang magliyab. Alam niyang hindi na niya kayang manahimik pa. Ang buhay ni Michael ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. At kung hindi siya kikilos, baka huli na ang lahat. Hindi ko maintindihan, Inay. Bakit kailangan kong manatili rito kung araw-araw akong sinasaktan at pinapahirapan? Pero kapag nakikita ko si Sir Michael, parang may kung anong nagsasabi sa akin na hindi ko siya pwedeng iwan. Ang boses ni Abigail ay puno ng pighati habang siya ay nakaupo sa kusina, nagbabalat ng patatas para sa hapunan ng pamilya Williams. Gabi na, at ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag sa kanya ay ang isang mahinang bombilya na nakasabit sa kisame. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin mula sa sampal ni Ruth at ang hapdi ay umaabot hanggang sa kanyang puso.
Nasa kabilang linya ng telepono ang kanyang ina, si Lola Isay, na kahit bulag ay tila nakikita ang sakit sa tinig ng kanyang anak. Anak, huwag mong kalimutan ang utang na loob, hindi lang sa akin kundi sa Panginoon. Ang mahinahong paalala ni Lola Isay. Naalala mo ba nung nagkasakit ako at kailangan kong operahan? Akala natin wala na tayong pag-asa. Pero may isang foundation na tumulong sa atin. Ang sabi ng nurse noon, mula raw yun sa isang mapagkawang-gawang tao na ayaw magpakilala. Pero may apelyidong Williams. Napatigil si Abigail sa pagbabalat. Ang foundation na tinutukoy ng kanyang ina ay ang parehong foundation na nagbayad ng kanyang pagpapaospital, nagbigay ng pangalawang buhay sa kanilang pamilya. Hindi niya kailanman inakala na ang mapagkawang-gawang taong yon ay si Sir Michael Williams. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang kakaibang init, isang halo ng pagpapasalamat at responsibilidad. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya kayang iwanan ang isang lalaking nanganganib ang buhay. Kinagabihan, matapos masiguro na tahimik na ang lahat sa mansyon, bumalik si Abigail sa silid ni Michael. Dahan-dahan siyang lumapit sa altar na may maliit na rebulto ng Santo Niño na inilagay niya sa gilid ng mesa. Doon siya lumuhod, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkasalikop, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa imahe ng bata. Panginoon, gabayan niyo po ako, bulong ni Abigail, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Bigyan niyo po ako ng lakas para labanan ng masama. Hindi ko po kayang pabayaan si Sir Michael. Siya po ang tumulong sa amin. Ito po ang pagkakataon ko para suklian ang kabutihan niya, kahit kapalit pa po nito ang buhay ko. Nagpatuloy si Abigail sa kanyang gabi-gabing ritual ng paghilot at pagbasa ng nobela para kay Michael. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Sa tuwing mararamdaman niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri sa paa ni Michael, lalo siyang nakakaramdam ng pag-asa. May buhay pa. May pag-asa pa. Hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan, habang naglilinis si Abigail sa sala, nakita niya ang isa sa mga lumang album ng kasal ni na Michael at Ruth na nakakalat sa mesa. Dahan-dahan niyang dinampot ito. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga larawan ng magandang Ruth at ng mas batang Michael na puno pa ng sigla. Isang larawan ang nakakuha ng kanyang pansin, isang group photo ng pamilya Williams kasama ang kanilang mga malalapit na kaibigan. Doon, sa isang sulok, nakatayo si Mark, nakangiti ng matamis, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang uri ng pagkasuklam na tila hindi pa niya nakikita noon. Habang pinagmamasdan ni Abigail ang larawan, biglang dumating si Ruth. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakapako sa album. Ano ang tinititigan mo dyan, Abigail? Baka naman ginagayuma mo na naman ang asawa ko sa mga lumang larawan? Ang mataray na tanong ni Ruth, sabay agaw ng album mula sa kamay ni Abigail. Ngunit bago pa man niya maisara ang album, isang maliit na larawan ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Isang lumang litrato ni Michael Williams noong bata pa siya, kasama ang isang batang babae na nakangiti, na may malaking peklat sa kanyang braso. Ang parehong peklat na meron si Abigail. Nakita ito ni Ruth at ang kanyang mukha ay nagulantang. Ano ito? Saan mo nakuha ang larawang ito? Bakit mo hawak ang larawan ng asawa ko? Ang sigaw ni Ruth, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at paghihinala. Nanigas si Abigail, ang kanyang mga mata ay nakapako sa larawan. Hindi niya maalala ang larawan na yon. Hindi niya maalala ang bata sa larawan na yon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang kaniyang puso ay bumibilis sa pagtibok na tila may isang malaking lihim na malapit ng mabunyag. Sumagot ka. Ano itong larawan na ito? Bakit may kaparehas kang peklat ng batang yan? May tinatago ka ba sa akin, Abigail? Ang boses ni Ruth ay parang malakas na kulog na gumulantang sa katahimikan ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kamay na may hawak sa larawan ay nanginginig sa galit. Nakatayo si Abigail. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkasalikop sa harap niya.
Ang kanyang puso ay tumitibok ng kasing bilis ng isang drum. Hindi niya alam ang tungkol sa larawan. Hindi niya maalala ang batang babae. Ang tanging alam niya ay ang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Wala po akong alam sa larawan na, "Yan, senyora." Hindi ko po maalala na nakunan ako ng litrato kasama si Sir Michael noong bata pa ako. Ang nauutal na sagot ni Abigail. Nagsisinungaling ka. Akala mo ba maluloko mo ako, ha? Isang hamak na katulong na nagpapanggap na walang alam. O baka naman matagal mo nang pinaplano ang lahat ng ito? Simula pa noong bata ka, sinusubukan mo nang akitin ang asawa ko para makuha ang pera namin, ha? Hindi na nagdalawang isip si Ruth. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang buhok ni Abigail at idinapa ito sa marmol na sahig. Magdusa ka. Hindi ka karapat-dapat na pumasok sa pamilya Williams. Hindi ka karapat-dapat sa kahit anong bagay. Ang sakit ay humapdi sa buong katawan ni Abigail, ngunit ang mas masakit ay ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Ruth. Hindi na ito tungkol sa pera o sa posisyon. Ito ay tungkol sa isang matinding pagkamuhi na nakatago sa puso ng senyora. Ang bawat salita ay tila patalim na humihiwa sa kanyang dignidad. Hindi ko po kayo maintindihan, senyora. Wala po akong ginagawang masama. Ang hikbi ni Abigail habang pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Wala kang ginagawang masama. Kung ganoon, bakit mo nakakausap ang asawa ko ng patago? Bakit mo siya hinilot? Bakit mo siya kinakausap na parang kayo lang dalawa ang nasa mundo? Ha? Ang sigaw ni Ruth, sabay sipa sa tagiliran ni Abigail. Ang sakit ay kumalat sa kanyang tadyang. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagay ang nagpatingkad sa kanyang isip. Nakakausap ang asawa ko ng patago. Ibig sabihin, alam ni Ruth ang tungkol sa mga gabi-gabing paghilot niya kay Michael. Alam niyang sinusubukan niyang tulungan ang lalaki. Ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Abigail ay tila nagbago sa isang sandali. Naintindihan niya. Si Ruth ay hindi lamang isang taksil na asawa. Siya ay isang babaeng desperado na panatilihin ang kanyang lihim. Isang babaeng takot na mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan. At si Abigail, sa kanyang munting paraan, ay naging banta sa lahat ng yon. Dahil sa'yo, nakakausap ko pa rin ang asawa ko. Ang sigaw ni Ruth, sabay hatak kay Abigail patungo sa hardin. Sige, simula ngayon, sa labas ka magtatrabaho. Magbilang ka ng bawat dahon na malalagas dahil iyan lang ang halaga mo rito. Walang tubig, walang pagkain, hanggat hindi ka natututo ng iyong lugar. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, dinala ni Ruth si Abigail sa hardin, ang lugar kung saan ipinagmamalaki niya ang kanyang mga mamahaling orkidyas. Ang init ay humapdi sa kanyang balat, at ang bawat patak ng pawis ay tila nagdadala ng pighati. Ngunit sa gitna ng pagpapahirap, isang kakaibang lakas ang nagsimulang bumuo sa loob ni Abigail. Nakita niya ang mga matatamis na ngiti ni Ruth habang kinakausap ang mga hardinero, nagkukunwaring isang mabait at mapagmahal na senyora. Ang kaibahan ng kanyang pagtrato sa kanila at sa kanya ay tila mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit. Nagsimulang mawala ng malay si Abigail. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. At ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Michael na nakasilip mula sa bintana ng kanyang silid. Ang tingin ni Michael ay tila sumisigaw. Abigail, huwag kang bibitaw. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na kinaya. Ang init ng araw, ang gutom, at ang pagod ay tila nagpapabigat sa kanyang bawat galaw. Bago pa man bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw ng kurtina sa bintana. Tila ba may isang kamay na nagtatangkang umabot sa kanya. Abigail! Isang mahinang tunog ang lumabas sa bibig ni Michael. Isang tunog na hindi narinig ni Ruth o ni Mark. Ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa puso ni Abigail bago siya tuluyang bumagsak at mawalan ng malay. Abigail, laban lang. Isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw sa hangin. Tila isang panalangin na galing sa kaibuturan ng puso. Nagmulat si Abigail. Ang kanyang katawan ay tila pinutol-putol.
Ang bawat ugat at buto ay nananakit. Ngunit ang unang bagay na nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Michael na nakasilip mula sa bintana ng silid. Hindi pa rin ito makagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita, puno ng pagmamalasakit at awa. "Sir Michael," bulong ni Abigail, ang kanyang lalamunan ay tuyo at masakit. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa loob. Ang tanging naaalala niya ay ang dilim at ang lamig ng gabi. Tila may isang nagtakip sa kanyang bibig at kinaladkad siya pabalik sa silid ng mga katulong. Siguro, isa sa mga mabait na katulong ang tumulong sa kanya. O baka naman si Michael, sa kanyang kakaibang paraan, ang nagpadala ng tulong. Kinabukasan, habang nag-iisa si Abigail sa silid ni Michael, napansin niya na may kakaiba sa mga mata ng kanyang amo. Tila mas matalas ang mga ito, mas nagtatanong. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa tainga ni Michael, tinitiyak na walang ibang makakarinig. "Sir Michael, gumalaw po kayo kahapon. Nakita ko po ang mga daliri niyo," bulong ni Abigail. Ang mga mata ni Michael ay biglang nanlaki. Isang maliit na panginginig ang dumaloy sa kanyang katawan, isang senyales na naiintindihan niya ang sinasabi ni Abigail. Doon ay nakaramdam si Abigail ng isang bagong pag-asa. Kung kaya niyang magsalita sa pamamagitan ng kanyang mga mata, kaya rin niyang magsalita sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Nagsimula ang kanilang tahimik na laban. Bawat gabi, pagkatapos matulog ni Ruth at Mark, babalik si Abigail sa silid ni Michael. Hindi na lamang ito paghihilot. Ito ay isang serye ng mga ehersisyo na itinuturo niya, sinasabayan ng mga bulong ng pag-asa at pagmamahal. "Sir Michael, subukan niyo pong igalaw ang inyong mga daliri. Konti lang po, kahit 1 sentimetro lang," ang pagmamakaawa ni Abigail habang mahigpit na hawak ang kamay ni Michael. Ang bawat paggalaw ay puno ng hirap, puno ng sakit. Ang mga kalamnan ni Michael ay matagal nang nanigas at ang bawat pilit niya ay tila sumisigaw sa sakit. Ngunit sa tuwing susuko siya, nakikita niya ang nagpupumilit na mga mata ni Abigail. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. "Kaya niyo po yan, Sir Michael. Hindi po kayo pababayaan ng Panginoon," ang sabi ni Abigail. Isang gabi, habang tinuturuan ni Abigail si Michael na igalaw ang kanyang mga braso, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng unan ni Michael. Isang maliit na device na may pulang ilaw na kumukurap. Isang kamera. Nagulantang si Abigail. Ibig sabihin, nakikita ni Ruth ang lahat ng ginagawa niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang itinago ang kamera sa ilalim ng unan. Tinitiyak na walang bakas na nahawakan niya ito. Napagtanto niya, si Ruth ay hindi lamang naghihinala, alam niya. At ang bawat galaw ni Abigail ay sinusubaybayan. Mula noon, nag-iba ang kanilang taktika. Tuwing gabi, magpapanggap si Abigail na naghihilot lamang ng karaniwang masahe. Ngunit sa bawat hagod ng kanyang mga kamay, mayroon siyang inilalagay na pressure point, isang signal para sa mga kalamnan ni Michael na gumalaw. Nagkaroon sila ng sariling lengguwahe, isang sulyap, isang kurap, isang mahinang paggalaw ng daliri sa paa, upang ipagpatuloy ang kanilang lihim na laban. 1 linggo ang lumipas. Sa bawat gabi, mas lalong lumalakas si Michael. Hindi pa rin niya kayang magsalita, ngunit ang kanyang mga kamay ay kaya nang hawakan ang mga daliri ni Abigail. Sa isang gabi, habang nagpapahinga sila mula sa kanilang pagsasanay, nakita ni Abigail ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ito ay isang testamento, isang last will and testament, at sa ilalim nito ay ang pangalan ni Michael Williams. Sa tabi nito ay isang malaking pen na handa ng gamitin. Ang kanyang puso ay bumibilis sa pagtibok. Alam niyang ito na ang simula ng katapusan. Kailangan na niyang kumilos, ngunit paano? Sino ang maniniwala sa kanya? Ang kamera sa ilalim ng unan ay isang paalala na siya ay laging binabantayan. "Sir Michael, kailangan na nating kumilos. Ito na po ang plano nila," bulong ni Abigail.
Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit puno rin ng determinasyon. Napakababaw ng kaligayahan mo, Michael. Akala mo ba mabibili mo ang lahat ng tao sa paligid mo? Sa huli, iisa lang ang magpapalit ng iyong kapalaran. Kami. Ang boses ni Ruth ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, kasama ang nakakasuklam na halakhak ni Mark. Nanginginig ang buong katawan ni Michael habang nakasaksi siya sa tahimik na pagdurusa ni Abigail. Alam niyang may kailangan siyang gawin, ngunit paano? Sino ang magiging kaalyado niya sa loob ng sarili niyang bahay na ngayon ay tila kuta ng mga kaaway? Isang umaga, habang naglilinis si Abigail sa sala, isang lalaki ang pumasok. Si Attorney David Reyes, ang matalik na kaibigan ni Michael mula pa noong kolehiyo. Matagal na niyang hindi nakikita si David dahil sinigurado ni Ruth na putulin ang lahat ng ugnayan ni Michael sa labas ng mansyon. Ang pagdating ni David ay parang isang liwanag sa madilim na silid, isang pahiwatig ng pag-asa. "Kumusta na ang kaibigan ko, Ruth?" tanong ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit may kung anong bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata habang tinitignan niya si Ruth na nakangiti ng matamis. "Ay, David, kumusta ka na? Matagal ka nang hindi bumibisita." Si Michael, ayan, patuloy pa rin ang pagpapagaling. Ang hirap, alam mo na. Ang makita ang asawa mong ganyan. Ang malungkot na sagot ni Ruth, sabay hawak sa kamay ni David, na tila isang martir na asawa. Nakita ni Abigail ang pag-iiba ng ekspresyon ng mukha ni David. Alam niyang may hindi tama. Alam niyang nakikita ni David ang pagkukunwari ni Ruth. Ito na ang pagkakataon. Habang nag-uusap sina David at Ruth, dahan-dahang lumapit si Abigail para maghatid ng kape. Sinigurado niyang lumagpas siya sa likod ni David at sa isang mabilis na galaw, isinilid niya ang isang maliit na piraso ng papel sa bulsa ng Amerikana ng abogado. Nakasulat sa papel ang ilang salita sa Tagalog na may bahid ng Ingles. "Tulungan niyo po kami. Sir Michael is in danger." Kamera sa ilalim ng unan. Nagulat si David nang maramdaman niya ang pagdulas ng papel sa kanyang bulsa, ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi niya pinahalata kay Ruth na may napansin siya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Ruth habang ang kanyang isip ay abala sa pagbuo ng mga tanong. "Kailangan ko nang umalis, Ruth. May importante pa akong appointment." Paalam ni David. "Sige, David, salamat sa pagbisita. Babalitaan na lang kita sa kalagayan ni Michael." Ang sagot ni Ruth na tila nabunutan ng tinik sa kanyang lalamunan. Umalis si David at naiwan si Ruth sa sala. Ang kanyang mga mata ay matalas na pinagmamasdan si Abigail na nagkukunwaring naglilinis. May kung anong bahid ng pagdududa ang kumalat sa mukha ni Ruth. Tila ba may naramdaman siyang hindi tama. "Abigail, bakit ang tagal mo sa silid ni Michael kagabi? Hindi ka ba natatakot na baka may mangyari sa kanya kung wala ako?" Ang tanong ni Ruth. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Nanigas si Abigail. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa walis. "Wala po, senyora. Naglilinis lang po ako at tinitiyak na komportable si Sir Michael." Ngunit hindi na kumbinsido si Ruth. Alam niyang may itinatago si Abigail. Naghinala siya na mayroong tulay na konektado sa labas. At ang tanging paraan para malaman niya kung sino ito ay sa pamamagitan ng pagmamasid. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang lahat, pumasok si Ruth sa silid ni Michael. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamera mula sa ilalim ng unan at pinanood ang mga footage. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit. Nakita niya ang mga paggalaw ni Michael, ang mga lihim na paghilot ni Abigail, at ang kanilang tahimik na komunikasyon. "Hindi ka makakatakas sa akin, Abigail. Hindi ka makakatakas sa akin, Michael." Bulong ni Ruth. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na pumatay. Hindi na siya makapaghintay pa. Kailangan na niyang tapusin ang lahat. Kailangan na niyang makuha ang lahat ng yaman ni Michael bago pa mahuli ang lahat. "Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, Mark. Nakita ko na ang lahat. Alam ko na ang ginagawa ng dalawang yan."
Kailangan na nating tapusin si Michael bago pa siya makabangon at maibunyag ang lahat ng ating mga plano. Ang boses ni Ruth ay parang malalamig na yelo habang kausap niya si Mark sa telepono. Ang oras ay hating gabi na at ang buong mansyon ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga ilaw sa silid ni Ruth ay patay. Tanging ang ilaw lamang mula sa kanyang telepono ang nagbibigay liwanag sa kanyang baluktot na mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang bawat salita ay puno ng matinding poot. Ganoon ba, Ruth? Kung ganoon, bukas ng umaga, ibibigay ko ang huling dosis. Isang dosis na makapagpapatahimik sa kanya ng habang buhay. Ang sagot ni Mark, ang kanyang tinig ay puno ng kaswal na pagpapahayag ng kamatayan. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahang lumabas si Ruth ng kanyang silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila anino lamang sa madilim na pasilyo, patungo sa silid ni Michael. Nakita niya si Abigail na nakatulog sa sahig sa tabi ng kama ni Michael. Ang kanyang katawan ay tila payat na papel na madaling masusunog. Isang ngiti ng pagkasuklam ang namuo sa labi ni Ruth. Akala mo ba matatalo mo ako, Abigail? Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Bulong ni Ruth, sabay dampot ng isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Ito ang huling dosis. Isang dosis na magtatapos sa lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Ruth habang dahan-dahan niyang inihahanda ang syringe. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Sa wakas, matatapos na ang lahat ng kanyang problema. Sa wakas, magiging malaya na siya. Ngunit bago pa man niya maiturok ang karayom sa braso ni Michael, isang bagay ang nangyari. Gumalaw si Abigail. Hindi niya sinasadya. Isang maliit na paggalaw lamang dahil sa lamig ng hangin, ngunit sapat na yon para mabuwal ang maliit na mesa sa tabi ng kama, kasama ang lahat ng gamit doon. Ang vial ng lason ay lumipad sa hangin at sa isang malakas na tunog, ito ay nabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat na parang dugo sa marmol. Ano yan? Ang sigaw ni Ruth, ang kanyang boses ay puno ng gulat at galit. Nagising si Abigail sa tunog. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang basag na vial sa sahig at ang nagpupuyos sa galit na mukha ni Ruth. Senyora, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Ang sigaw ni Abigail, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa basag na vial. Alam niyang hindi ito aksidente. Alam niyang ito ang huling dosis. Hindi mo sinasadya. Ginagawa mo akong tanga, Abigail. Sinusubukan mo akong pigilan. Alam ko na ang lahat ng ginagawa mo sa aking asawa. Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga lihim niyo, ha? Ang mga kunwaring paghilot mo, ang mga lihim na pag-uusap niyo. Ang sigaw ni Ruth, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga ugat ay tila lalabas sa kanyang liig. Lumapit si Ruth kay Abigail, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi na siya nag-iisip. Ang kanyang isip ay nabalutan na ng pagnanais na pumatay. Dinampot niya ang isang mabigat na florera ng porselana na nasa ibabaw ng nightstand. Ito ang paborito niyang florera, regalo ng kanyang yumaong ina. Ngunit ngayon, ito ay tila isang sandata na handa niyang gamitin. Tapusin na kita, Abigail. Hindi ko na kailangan ng isang katulad mo sa bahay na ito. Ang sigaw ni Ruth, sabay taas ng florera. Napatakip ng mukha si Abigail. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Michael na kanina pa nakasaksi sa lahat. Sa kanyang mga mata, nakita ni Abigail ang takot, ang pagmamakaawa, at ang isang pagnanais na siya ay mailigtas. Ngunit alam niyang walang magagawa si Michael. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Abigail ang malamig na pagkislap ng florera na papalapit sa kanyang ulo. Isang mahigpit na paghawak sa pulso ni Ruth ang pumigil sa pagbagsak ng mabigat na florera ng porselana. Ang hangin na sana ay hahati sa ulo ni Abigail ay nahinto ng ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kanyang mukha.
Nanginginig na napapikit si Abigail, naghihintay ng sakit na hindi dumating. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita si Mark na mahigpit na nakahawak sa braso ni Ruth. Nababaliw ka na ba, Ruth? Kapag pinatay mo siya rito, magkakaroon ng investigasyon ng mga pulis. Kapag may nakitang foul play, maghihinala sila sa atin at hindi mo makukuha ang pirma ni Michael para sa testamento. Ang madiin na bulong ni Mark, ang kanyang mukha ay salamin ng pagkabahala, hindi para sa buhay ni Abigail, kundi para sa kanilang maitim na plano. Huminga ng malalim si Ruth, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa dahil sa tindi ng galit. Inis niyang ibinaba ang plorera sa sahig. Isang mapanuyang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting mas nakapangingilabot kaysa sa kanyang sigaw kanina. Tinitigan niya si Abigail na nakasalampak pa rin sa sahig, umiiyak at nanginginig. Tama ka, Mark. Masyadong mabilis ang kamatayan para sa isang tulad niya. Malamig na wika ni Ruth. Ang kanyang boses ay bumalik sa pamilyar na tono ng pagiging isang mapagmataas na senyora. Gusto mong magpakabayani para sa asawa ko, Abigail? Gusto mong patunayan ang iyong katapatan? Pwes, tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo kapag ikaw na ang nabubulok. Humarap si Ruth sa pintuan at sumigaw upang tawagin ang mga gwardiya ng mansyon. Ikaladkad niyo ang babaeng ito pabalik sa kanyang silid. Ilak niyo ang pinto at huwag niyo siyang papalabasin. Baka may mga tinangay na ang magnanakaw na ito mula sa kwarto ng aking asawa. Hindi po ako magnanakaw, senyora. Wala po akong kinukuha. Nagmamakaawa po ako. Huwag niyo pong pabayaan si Sir Michael. Ang umiiyak na pagsamo ni Abigail habang mahigpit siyang hinawakan ng dalawang malalaking gwardya. Ngunit walang awang pilit na inilayo si Abigail. Habang kinakaladkad siya, papalabas ng silid, lumingon siya kay Michael. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng matinding puot at pagkaawa. Kung kaya lamang ni Michael na tumayo, baka napatay na niya si Ruth gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit sa pagkakataong yon, ang tanging magagawa niya ay ang manood, habang ang nag-iisang taong nagmalasakit sa kanya ay pilit na inilalayo. Lumipas ang ilang oras at ang kadiliman ng gabi ay napalitan ng malamlam na liwanag ng umaga. Ang tahimik na paligid ng mansyon ay binasag ng malakas na wangwang ng mga sasakyan ng pulisya na huminto sa harapan ng malaking gate. Ang mga nagkikislapang ilaw na pula at asul ay tumagos sa mga bintana, tila nagbabadya ng isang malaking sakuna. Sa loob ng maliit at mainit na kwarto ng mga katulong, nakaupo si Abigail sa gilid ng kanyang manipis na higaan, walang tigil sa pagluha. Nang bumukas ang pinto, hindi lamang ang mga gwardiya ang pumasok, kundi ang dalawang unipormadong pulis. Kasunod si Ruth na nagpapanggap na umiiyak habang hawak ang isang panyo. Iyan po ang kwarto niya, officer. Diyan po natutulog ang babaeng pinagkatiwalaan namin na siya palang uubos sa mga alahas na regalo sa akin ng aking asawa. Ang madramang pahayag ni Ruth, ang kanyang boses ay perpektong naglalarawan ng isang nasaktang biktima. Nagsimulang halughugin ng mga pulis ang maliit na silid. Binuklat nila ang mga unan, itinapon ang mga lumang damit ni Abigail sa sahig, at pinakialaman ang kanyang mga personal na gamit. Isang pulis ang kumuha sa lumang backpack ni Abigail na nakatago sa ilalim ng kama. Nang buksan niya ito at kapain ng isang maliit na bulsa, may inilabas siyang isang kumikinang na bagay, isang kwintas na gawa sa purong diamante, ang pinakamahal na alahas sa koleksyon ni Ruth. Nanlaki ang mga mata ni Abigail. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Hindi. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bag ko. Maniwala po kayo. Wala po akong ninanakaw. Ang hysterical na sigaw ni Abigail habang lumalapit sa mga pulis. Huwag ka nang magsinungaling, Abigail. Ang malakas na sigaw ni Ruth na biglang nagbago ang ekspresyon mula sa pag-iyak tungo sa matinding galit. Pinakain kita. Binigyan kita ng disenteng trabaho
Kahit galing ka sa isang maruming probinsya, pinayagan kitang alagaan ng asawa ko, tapos ito ang igaganti mo? Pagnanakawan mo ang pamilya namin habang walang kalaban-laban si Michael? Senyora, alam niyo po ang totoo. Alam niyo po na kayo ang naglagay niyan diyan para sirain ako. Umiiyak na sagot ni Abigail. Pilit na kumakawala ng hawakan ng isang pulis ang kanyang mga braso at lagyan ito ng malamig na posas. Pati ba naman sa harap ng pulis, sisiraan mo ako para pagtakpan ang krimen mo? Dalhin niyo na siya. Hindi ko na kayang makita ang pagmumukha ng babaeng ito. Utos ni Ruth. Habang inilalabas ng mga pulis si Abigail, dumaan sila sa mahabang pasilyo patungo sa hagdanan. Doon, sa tapat mismo ng bukas na pinto ng kwarto ni Michael, sinadya ni Ruth na pahintuin ang mga nag-aakay kay Abigail. Nakahiga si Michael, hindi makagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatingin sa posas na nakapulupot sa maliliit na pulso ni Abigail. Naramdaman ni Michael ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa anumang lason na itinurok sa kanya. Ang panga niya ay tumigas. Ang kanyang mga ugat sa liig ay lumitaw dahil sa tindi ng pilit na ginagawa niya upang magsalita, upang sumigaw at sabihing walang kasalanan ang babaeng iyon. Ngunit tanging isang butil ng luha ang nakawala sa kanyang mga mata at tahimik na tumulo sa kanyang unan. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, tumingin si Abigail kay Michael. Hindi siya humingi ng saklolo. Sa halip na magmakaawa para sa kanyang sarili, isang malungkot, ngunit matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Laban lang po, Sir Michael. Huwag po kayong susuko. Alam ng Diyos ang totoo, ang mahinang bulong ni Abigail, ang kanyang mga mata ay nagpapaalam. Isang malakas na tulak mula sa pulis ang nagpatuloy sa kanyang paglalakad palayo. Ang bawat hakbang ni Abigail pababa ng hagdan ay tila pagpukpok ng martilyo sa kabaong ng pag-asa ni Michael. Nang tuluyang makaalis ang sasakyan ng mga pulis, bumalik si Ruth sa kwarto ni Michael. Ikinandado niya ang pinto, isang tunog na nagpapahiwatig ng tuluyang pagkakakulong ng lalaki sa impyerno. Dahan-dahang lumapit si Ruth sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakikilabot na tagumpay. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Michael. Wala na ang tagapagligtas mo, Michael. Wala nang maniniwala sa isang hamak na magnanakaw. Ngayon, tayo na lang tatlo. Wala na ang iyong munting anghel, Michael. Wala na ang kaisa-isang tao na nag-akalang kaya kanyang iligtas mula sa akin. Ang boses ni Ruth ay parang isang malamig na hangin na yumayakap sa buong silid, puno ng panunuya at lason. Nakatayo siya sa paanan ng kama. Pinagmamasdan ng kanyang asawa na tila isang eksperimento na tapos na niyang paglaruan. Wala na ang mapagkunwaring pag-aalala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitignan ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Michael. Lumipas ang 2 araw mula ng kaladkarin ng mga pulis, si Abigail palayo sa mansyon. Sa loob ng 2 araw na yon, ang silid ni Michael ay naging isang madilim at tuyot na disyerto. Wala nang maligamgam na tubig na pampaligo. Wala nang amoy ng langis ng niyog na nagbibigay ng ginhawa sa kanyang mga kalamnan. Higit sa lahat, wala na ang banayad na tinig ni Abigail na nagbabasa ng mga kwento ng pag-asa. Ang tanging kasama ni Michael ay ang kanyang sariling mga alaala at ang malupit na trato ni Ruth. Sinadya ni Ruth na huwag siyang pakanin ng maayos. Ang tubig na inilalagay sa kanyang tabi ay laging malayo sa kanyang maabot. Isang paraan ng pagpapahirap na tila ba sinasabi sa kanyang siya ay walang kwenta. Gutom ka na ba? O baka naman uhaw na uhaw ka na? Ang nakanginginig na tanong ni Ruth habang dahan-dahang itinatapon ang baso ng tubig sa sahig. Hinahayaan ang likido na kumalat sa marmol. Huwag kang mag-alala, Michael. Kapag napirmahan mo na ang mga dokumentong inihanda ni Mark, bibigyan kita ng huling paglalakbay na hindi mo malilimutan. Nang lumabas si Ruth at muling narinig ang pagpihit ng kandado mula sa labas, binalot ng nakabubinging katahimikan ng silid. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Michael
at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang matinding panghihina ng kanyang katawan, ngunit sa loob ng kanyang isipan, may isang apoy na nagsimulang magliyab. Isang apoy na hiningahan ng katapangan ni Abigail. Laban lang po, Sir Michael. Huwag po kayong susuko. Ang mga huling salita ni Abigail ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi niya pwedeng hayaan na mabulok si Abigail sa kulungan para sa krimeng hindi nito ginawa. Sa unang pagkakataon mula nang maaksidente siya, ang puot ni Michael ay naging mas malakas kaysa sa kanyang kapansanan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kanang balikat. Ang sakit ay tila isang kuryenteng gumuguhit sa kanyang buong katawan, ngunit hindi siya tumigil. 1 sentimetro, 2 sentimetro. Nararamdaman niya ang pagkiskis ng kanyang balat sa malambot na sapin ng kama. Ang bawat paggalaw ay nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas. Ang bawat hininga ay puno ng paghihirap. Dahan-dahan, sa tulong ng kanyang nanginginig na braso, sinubukan niyang itulak ang kanyang katawan patungo sa gilid ng kama. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, pumapasok sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya kumukurap. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw sa sakit, tila ba binabalaan siyang hihinto na ang kanyang puso sa tindi ng pagod. Sa isang huling paghila, naramdaman ni Michael ang bigat ng kanyang sariling katawan na bumabagsak mula sa kama. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang sakit ng kanyang pagtama sa matigas na sahig ay sapat na para halos mawalan siya ng malay. Doon, habang nakadapa sa malamig na marmol, naramdaman niya ang alikabok sa kanyang muka. Ang dumi ng bahay na dati ay pinamamahalaan niya ng may dangal. Nagsimula siyang gumapang. Bawat hila ng kanyang mga daliri sa sahig ay tila isang laban para sa kanyang buhay. Patungo siya sa isang sulok ng silid, sa ilalim ng isang antigong kabinet kung saan madalas siyang makitang naglilinis si Abigail noong nakaraang linggo. Naalala niya ang kakaibang kilos ng dalaga, ang pagtingin-tingin nito sa pinto habang may itinutago sa isang maliit na awang sa pagitan ng sahig at ng kahoy. Sa wakas, narating niya ang sulok. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na kinakapa ang madilim na bahagi sa ilalim ng kabinet. Naramdaman niya ang isang matigas at malamig na bagay. Isang maliit na plastik na kasing laki ng palad. Nang mahila niya ito palabas, nakita ni Michael ang isang maliit na digital voice recorder. May nakadikit na maliit na piraso ng papel sa likod nito na may sulat kamay ni Abigail. "Para po sa inyo ito, sir. Handa na po ang lahat." Nanginginig ang mga kamay ni Michael habang pinipindot ang maliit na baton. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang unang boses na narinig niya ay hindi ang kay Abigail, kundi ang malinaw at nakapaninindig balahibong pag-uusap ni na Ruth at Mark na tila ba na-recover sa loob mismo ng silid-aklatan. Ngunit bago pa man matapos ang unang bahagi ng recording, narinig ni Michael ang mabilis na pagpihit ng kandado ng kanyang pinto mula sa labas. May pabalik sa silid. "Akala ko ba magnanakaw ako? Bakit niyo ako pinalaya sa lugar na ito?" Ang tinig ni Abigail ay basag, puno ng pagod at pag-aalinlangan habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng presinto. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa walang tigil na pag-iyak sa loob ng 2 gabi sa malamig na selda. Ang liwanag ng araw ay tila sumusugat sa kanyang mga mata at ang hanging umiihip ay hindi sapat para alisin ang amoy ng kawalang katarungan na nakadikit sa kanyang balat. Sa harap niya ay nakatayo si Attorney David Reyes. Hawak ang mga dokumento ng kanyang pansamantalang paglaya. "Hindi ka magnanakaw, Abigail. At alam ko kung sino ang totoong kriminal sa loob ng mansyong yon." Seryosong sagot ni David. Ang kanyang boses ay parang isang matibay na haligi na nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng bagyo. "Nakuha ko ang sulat mo. At dahil sa tulong ng ilang tao na may utang na loob kay Michael, nagawa nating ayusin ang piyansa mo habang hinahanap natin ang ebidensya para linisin ang pangalan mo." Sa loob ng isang pribadong sasakyan,
Hindi mapigilan ni Abigail ang muling mapahagulgol, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking naiwan sa kamay ng mga mapagsamantala. Ikinuwento niya kay David ang lahat, ang mga gamot, ang pagmamalupit ni Ruth, at ang lihim na pag-unlad ni Michael. Habang nagsasalita siya, ang kamao ni David ay unti-unting humihigpit. Ang katotohanan ay mas nakapaninindig balahibo kaysa sa kanyang inaasahan. Habang nangyayari ito, sa loob ng madilim na silid sa mansyon, mabilis na isiniksik ni Michael ang maliit na recorder sa ilalim ng kanyang katawan nang bumukas ang pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng kasing bilis ng isang tambol. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang likuran habang nakadapa pa rin siya sa malamig na sahig. Ang pinto ay tuluyang bumukas at ang pumasok ay si Mark. Ang doktor ay may hawak na tray ng pagkain na tila ba galing sa basura, malamig na kanin at tuyong isda. Nang makita niya si Michael sa sahig, sa halip na tumulong, ay dahan-dahan lamang siyang lumapit at tinipa ang paa ni Michael gamit ang kanyang sapatos. Ano, Michael? Sinubukan mo bang tumakas? O baka naman hinahanap mo ang iyong katulong? Pangungutya ni Mark. Ang kanyang tawa ay parang isang gasgas na plaka na nakakarindi sa pandinig. Huwag kang mag-alala. Mamaya ay pipirmahan mo na ang lahat. Pagkatapos nyon, hindi mo na kailangang gumapang sa dumi. Pinilit ni Michael na huwag magpakita ng anumang emosyon. Nanatili siyang parang isang estatwa kahit na ang bawat himaymay ng kanyang puso ay sumisigaw sa galit. Nang iwan siya ni Mark, muling binalot ng katahimikan ang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay puno ng determinasyon. Lumipas ang ilang gabi. Sa tulong ni David, nagawa nilang makahanap ng paraan para makapasok ang isang tauhan ni David bilang bagong maintenance sa mansyon. Ito ang naging tulay para makapagpadala si Abigail ng mga mensahe at maging ang mga bitaminang kailangan ni Michael. Sa gitna ng kadiliman, habang ang buong mansyon ay nahihimbing, si Michael ay nagsisimulang kumilos. Sa tulong ng mga mensahe ni Abigail, natutunan niyang muli ang tamang paghinga at pagbalanse. Bawat gabi, sa loob ng ilang oras, ginagawa niyang gym ang kanyang madilim na silid. Ang kanyang mga braso ay unti-unting nagkakaroon ng lakas. Ang kanyang mga binti, na tila mga tuyong kahoy noon, ay nagsisimulang makaramdam ng daloy ng dugo. Isang gabi, sa gitna ng silid, dahan-dahang itinulak ni Michael ang kanyang sarili mula sa pagkakaupo sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, tila ba bibigay sa anumang sandali. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng matigas na mesa. Sa isang matinding pagbuga ng hininga, itinuwid niya ang kanyang likod. Tumayo si Michael. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, nakita niya ang silid mula sa taas, hindi mula sa pagkakahiga. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng isang taong muling nabuhay. Ngunit ang tagumpay na yon ay panandalian lamang. Mula sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Ruth na masaya at tila may ipinagdiriwang. Handa na ang lahat para sa ating anniversary party bukas, Mark. Iyon ang magiging huling gabi ni Michael Williams bilang may-ari ng lahat ng ito. At pagkatapos nyon, wala nang makakapigil sa atin. Nanigas si Michael. Ang party na yon ay hindi lamang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Iyon ang magiging bitag na gagamitin ni Ruth para tuluyan siyang burahin sa mundo. At ang mas nakakakilabot, narinig niya ang plano ni Ruth na isali si Abigail sa gulo sa gabing iyon upang tuluyan itong mapatahimik. Ito na ang gabi, Mark. Ang gabi kung kailan mawawala na sa atin ang lahat ng sagabal. Siguraduhin mong ang mga tauhan natin sa labas ay handa na. Kapag natapos ang party, wala nang Michael Williams na gigising pa. Ang boses ni Ruth ay parang malamyos na musika sa tenga ni Mark. Ngunit para sa sino mang makakarinig, ito ay boses ng isang halimaw na naghahanda ng kanyang piging.
Nakatayo sila sa gitna ng malawak at marangyang ballroom ng mansyon. Ang paligid ay puno ng mga dekorasyong bulaklak, mga mamahaling chandelier na nagniningning, at ang mabigat na amoy ng mga pabango na tila pilit na tinatakpan ang baho ng kanilang mga kasalanan. Sa kabilang banda, sa isang maliit na kwarto sa gilid ng mansyon, si Abigail ay nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Suot niya ang isang simpleng bestidong ipinadala ni David. Hindi ito magarbo, ngunit sapat na para magmukha siyang kagalang-galang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang ang gabing ito ay ang huling pagkakataon. Kung mabibigo sila, hindi lamang ang buhay ni Michael ang mawawala, kundi pati na rin ang kanyang sariling kalayaan. Pumasok si David sa kwarto. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng tensyon. Abigail, ang lahat ay handa na. Ang mga tauhan ko ay nakaposisyon na sa paligid ng mansyon. Kapag narinig mo ang hudyat, kailangan mong ilabas si Michael sa pamamagitan ng service exit. Huwag kang lilingon. Tumango si Abigail. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Salamat, attorney. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano ko maililigtas si Sir Michael. Samantala, sa loob ng silid ni Michael, ang lalaki ay nakatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, ngunit ang bawat kalamnan ay nakahanda. Isinuot niya ang kanyang suit. Ang tela ay tila masyadong maluwag dahil sa kanyang pagpayat. Ngunit ang kanyang tindig ay muling nagbalik. Ang tindig ng isang bilyonaryo na hindi kayang yukurin ng sinuman. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot. Isang puot na matagal na niyang kinikimkim at ngayon ay handa ng sumabog. Handa na ba ang lahat? Bulong niya sa sarili habang tinitignan ang kanyang refleksyon. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Ruth, nakasuot ng napakagandang pulang bestido na tila kulay ng dugo. Ang kanyang mga ngiti ay matamis, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang isang uri ng pagkasuklam na kailanman ay hindi pa nararamdaman ni Michael. Michael, mahal ko. Handa na ang lahat para sa ating anibersaryo. Lahat ng board members ay narito na para saksihan ang ating pagmamahalan at ang pagpasa ng lahat ng iyong responsibilidad sa akin. Dahan-dahang lumapit si Ruth sa wheelchair ni Michael, tila isang mapagmahal na asawa. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, isang kamay ang pumigil sa kanya. Ang kamay ni Michael. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, puno ng isang uri ng lakas na hindi inaasahan ni Ruth. Nanlaki ang mga mata ni Ruth. Michael, anong ginagawa mo? Tumingin si Michael kay Ruth ng diretso sa mga mata. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang bagyo na handang bumagsak. Ruth, ang tinig ni Michael ay mahina, paos, ngunit puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Ang gabi ay hindi pa natatapos at ang lahat ng iyong mga plano ay magtatapos ngayong gabi. Ang gulat ni Ruth ay mabilis na napalitan ng isang mapanuring tingin. Tinitigan niya si Michael mula ulo hanggang paa, naghahanap ng bakas ng pagtataksil. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig nila ang tunog ng mga palakpakan mula sa ballroom. Ang lahat ng bisita ay naghihintay na sa kanila. Michael, huwag kang magkakamali, bulong ni Ruth. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na babala. Kung hindi ka susunod sa plano, mas malala pa ang mangyayari sa iyo. At kay Abigail. Ang pagbanggit sa pangalan ni Abigail ay tila isang mitsa na nagpapabagsak sa lahat ng pagpipigil ni Michael. Ngunit sa halip na magalit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Punta na tayo sa ballroom, Ruth, sabi ni Michael. Doon natin tapusin ang lahat. Sa bawat hakbang ni Ruth palabas ng silid, hindi niya napansin ang isang maliit na device sa bulsa ni Michael. Ang voice recorder na na-recover niya. At sa labas, nakatayo si Abigail, naghihintay ng tamang oras, habang ang paligid ay unti-unting napapalibutan ng mga anino ng hustisya. Ang malawak na ballroom ay napuno ng ingay ng mga mamahaling baso, halakhak ng mga negosyante,
at ang banayad na tunog ng orkestra. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Ruth. Ang kanyang mukha ay puno ng matatamis na ngiti habang nakatingin sa mga bisita. Sa kanyang tabi ay si Michael na nakaupo sa kanyang wheelchair, ngunit ang bawat galaw niya ay tila may dalang kakaibang tensyon. Mga mahal na panauhin. Ang panimula ni Ruth. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang aking anibersaryo kasama ang aking mahal na asawa. Sa kabila ng kanyang karamdaman, nananatili tayong matatag at bilang patunay ng kanyang tiwala, pirpirmahan na natin ang paglipat ng pamamahala ng Williams Tech sa aking mga kamay. Isang mainit na palakpakan ang sumunod. Kinuha ni Mark ang dokumento mula sa isang lamesa at inilapit ito kay Michael kasama ang isang ballpen. Ang mga mata ni Ruth ay nagniningning sa kasakiman habang tinitignan ang papel. Michael, pirmahan mo na para sa ating kinabukasan. Bulong ni Ruth, ang kanyang tinig ay parang lason na nakabalot sa asukal. Dahan-dahang iniabot ni Michael ang kanyang kamay. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakapako sa kanya. Kinuha niya ang ballpen, ngunit sa halip na pirmahan ang papel, huminto siya. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Ruth, wika ni Michael, ang kanyang boses ay hindi na paos, kundi matatag at puno ng awtoridad. Ang sabi mo, ito ay para sa ating kinabukasan. Pero bakit ko pipirmahan ang isang kasunduan para sa isang kinabukasan na wala ako? Nagbago ang mukha ni Ruth. Ang kanyang nangiti ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na titig. Ano ang sinasabi mo? Michael, huwag kang magbiro sa harap ng maraming tao. Hindi ako nagbibiro, sagot ni Michael. Sa isang mabilis na kilos na ikinagulat ng lahat, itinulak ni Michael ang kanyang wheelchair at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga paa, na ilang buwan ding nakaratay, ay tumapak sa sahig ng may diin. Ang buong bulwagan ay naging tahimik na parang nitso. Ang mga bisita ay napasinghap. Michael, paano? Paano ka nakatayo? Gulat na tanong ni Mark, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Salamat sa inyong pag-aalaga, Mark, wika ni Michael habang naglalakad palapit sa microphone. Dahil sa inyong lason, natuto akong lumaban at dahil sa inyong pananakit, nalaman ko kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. Dahan-dahang lumabas si Abigail mula sa gilid ng entablado, kasama si Attorney David. Ang lahat ay nakatingin sa dalaga na ngayon ay nakasuot ng disente at puno ng tiwala sa sarili. Siya ang magnanakaw na sinabi niyo? Tanong ni Michael habang itinuturo si Abigail. Hindi. Siya ang taong nagligtas sa aking buhay habang kayo ay abala sa pagpaplano ng aking kamatayan. Sa isang mabilis na pagpindot ni David sa remote control, ang malaking screen sa likod ng entablado ay bumukas. Hindi mga litrato ng kasal ang lumabas, kundi ang mga recording ng pag-uusap ni Ruth at Mark. Mamatay na lang sana siya para makuha na natin ang lahat. Ang boses ni Ruth ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang bawat bisita ay nagbubulungan. Ang ilan ay nagtatakip ng kanilang mga bibig sa gulat. Ang mukha ni Ruth ay namula. Pagkatapos ay naging kasing puti ng pader. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono, ngunit mabilis siyang napigilan ng dalawang gwardiya na dala ni David. Mark, Ruth, tapos na ang laro niyo, wika ni Michael. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Mark na tumakbo patungo sa pintuan, ngunit hinarangan siya ng mga pulis na nakaposisyon na sa labas. Si Ruth, na naiwan sa gitna ng entablado, ay tumingin kay Michael nang may halong puot at takot. Ang kanyang ganda ay tila nabura. Pinalitan ng pagkapahiya ng isang taong huling baraha na lang ang nawala. Michael, nakikiusap ako. Mahal kita. Niloko lang ako ni Mark. Sigaw ni Ruth, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng kasinungalingan. Hindi pag-ibig ang tawag sa ginawa mo, Ruth. Iyan ay pagpapanggap. Sagot ni Michael. At ngayon,
Ang lahat ng iyong ginawa ay babalik sa iyo. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Michael si Abigail. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi tagumpay ang tanging nararamdaman ni Michael. Ito ay kapayapaan. Ang hustisya ay natupad at ang katotohanan ay lumabas sa liwanag. Hindi, Michael. Hindi totoo ang mga iyon. Pinalabas lang nila yan para sirain ako. Maniwala ka sa akin. Ang sigaw ni Ruth ay pumailan lang sa loob ng ballroom, ngunit wala nang nakikinig. Ang mga bisitang kanina lamang ay nakikipagkwentuhan sa kanya ay ngayoy lumalayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Ang bawat hakbang ng mga pulis na papalapit kay Ruth ay tila bawat tibok ng orasan na nagtatapos sa kanyang maling mundo. Dinaluhan siya ni Mark, ngunit ang lalaking dati niyang kakampi ay ngayoy nakayuko na rin, suot ang posas na bakal na nagkukubli sa kanyang mga kamay. Wala na, Ruth. Tapos na ang palabas. Mahinang wika ni Michael. Ang kanyang tinig ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na pagkapagod. Ang lahat ng kasinungalingan, kahit gaano pa katagal na naitago, ay kailangang lumabas sa liwanag. At ngayong gabi, ang liwanag ang naghatid sa iyo sa harap ng hustisya. Hindi nakaimik si Ruth nang hatakin siya ng mga pulis. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanlinlang na ningning, ay blangko na lamang. Nang dumaan siya sa tabi ni Abigail, huminto siya sandali at tumingin ng matalim. Akala mo ba panalo ka na? Isang katulong na tulad mo, walang mararating. Ngunit bago pa man makasagot si Abigail, si Attorney David ang humakbang sa gitna. Ang isang taong may busilak na puso, kahit saan magpunta, ay mananatiling marangal. Ang isang taong may maitim na budhi, kahit gaano pa karaming pera ang nakawin, ay mananatiling bilanggo ng sarili niyang kasamaan. Dinala na sina Ruth at Mark palabas ng mansyon. Ang ingay ng mga sasakyan ng pulisya ay dahan-dahang lumayo, dala ang dalawang taong sumira sa buhay ng marami. Sa loob ng ballroom, ang katahimikan ay unti-unting napalitan ng mga bulungan. Isa-isang nagpaalam ang mga bisita. Ang gabi na dapat ay pagdiriwang ay naging saksi sa pagbagsak ng isang imperyo ng kasinungalingan. Naiwan na lamang sina Michael, Abigail, at David sa gitna ng malawak na entablado. Si Michael, na kanina lamang ay naglalakad ng matatag, ay biglang napaluhod sa sahig. Ang kanyang lakas, na galing lamang sa kanyang kagustuhan para sa hustisya, ay tila unti-unting naglalaho. Ang pagod ng nakaraang mga buwan ay humabol sa kanya sa isang iglap. Mabilis na lumapit si Abigail at sinalo ang kanyang pagbagsak. Sir Michael, maawa po kayo sa sarili ninyo. Tumingin si Michael kay Abigail at sa pagkakataong ito, hindi na ito ang tingin ng isang amo sa kanyang katulong. Ito ay ang tingin ng isang lalaking nakakita ng kanyang kaligtasan. Abigail. Salamat. Kung wala ka, baka matagal na akong abo sa tabi ng mga bulaklak na yan. Hindi po, sir. Kayo po ang lumaban. Ako po ay nagsilbi lamang na liwanag sa inyong dilim. Sagot ni Abigail habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Michael. Si David, na nakatayo sa kanilang tabi, ay nakaramdam ng isang matinding pagkapagod, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Magpahinga na kayo, Michael. Marami pa tayong gagawin sa mga susunod na araw, pero ngayong gabi, ang pinakamahalaga ay ang inyong kaligtasan. Habang inaalalayan ni Abigail si Michael patungo sa isang upuan, ang mansyon na dati ay puno ng takot at pait ay tila nagbago ng amoy. Ang hangin ay naging mas magaan. Ang mga chandelier ay tila mas maliwanag ang ibinibigay na liwanag. Ang hustisya ay natupad. Ngunit ang tunay na laban ni Michael ay ang paghilom mula sa lahat ng nangyari. At alam niyang sa tabi niya, may isang tao na hindi kailanman bibitaw. Ang mga bituin sa Boracay ay tila mga diamanteng ikiniskis sa itim na velvet, nagbibigay ng liwanag sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay humahalik sa buhangin sa isang mabagal at nakaka-relax na ritmo. Nakaupo si Michael sa isang upuang kahoy.
Ang kanyang mga binti ay malaya nang naigalaw, hindi na nakatali sa anumang bakal na suporta. Sa tabi niya, nakaupo si Abigail, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Lumipas ang 1 taon mula noong gabing gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ni na Ruth at Mark. Ang mansyon sa Maynila ay ibinenta na at ang lahat ng perang nakuha ni Michael ay ibinalik niya sa mga taong nalinlang ni Ruth at ang iba naman ay ginamit niya para palawakin ang foundation na nagbigay ng pag-asa sa pamilya ni Abigail. Ngayon, sa katahimikan ng dagat, wala na ang bilyonaryong malamig ang puso. Ang naririto ay isang lalaking natutong magmahal muli. Abigail, tawag ni Michael, ang kanyang boses ay malambot habang nakatingin sa malawak na karagatan. Noong mga panahong hindi ako makagalaw, noong mga gabing akala ko ay wala na akong silbi, ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para buksan ang aking mga mata sa umaga. Sabi mo, liwanag mo ako. Pero sa totoo lang, ikaw ang nagsilbing bintana ko patungo sa tunay na mundo. Lumingon si Abigail. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sir Michael, ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Ang utang na loob ay hindi po sapat na salita para sa lahat ng nangyari. Pero masaya ako dahil nakikita kitang malaya. Dahan-dahang hinawakan ni Michael ang kamay ni Abigail. Hindi na ito nanginginig tulad ng dati, kundi mahigpit, puno ng kasiguruhan. Hindi na ako ang iyong amo, Abigail, at hindi ka na ang aking katulong. Sa harap ng dagat na ito, sa harap ng lahat ng pagsubok na ating pinagdaanan, gusto kong magsimula tayo bilang 2 taong magkatumbas, 2 taong nagmamahalan. Hindi na nagdalawang isip si Abigail. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng takot, ay napuno ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya akalain na makakamit niya. Michael, handa akong maglakbay kasama ka sa kahit saan man tayo dalhin ng mga alon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang simpleng pangako ang nabuo. Hindi ito isang magarbo o marangyang seremonya, kundi isang pangako na nakaukit sa kanilang mga puso. Isang pangakong anuman ang mangyari, hinding-hindi na sila muling magiging bilanggo ng dilim. Sa malayo, tila naririnig nila ang mahinang huni ng dagat, tila isang awit ng pag-asa. Ang nakaraan ay mananatiling isang alaala, isang aral na magpapaalala sa kanila na kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, may liwanag na laging naghihintay para sa mga taong hindi sumusuko sa katapatan at pagmamahal. Sa isang maliit na simbahan sa probinsya, ang kampana ay tumutunog ng marahan, tila isang awit ng pasasalamat na bumabalot sa buong bayan. Sa loob, nakasuot si Abigail ng isang simpleng puting bestido na yari sa pinong telang pinya, habang si Michael ay nakasuot ng barong na nagpapakita ng kanyang pagbabalik sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang marangyang kasal na inaasahan ng media, kundi isang banal na pag-iisang dibdib sa harap ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Sa kabilang banda, sa loob ng malamig at madilim na selda ng bilangguan, si Ruth ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nananatiling blangko habang tinitignan ng rehas na bakal. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang anino, isang paalala na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagbunga lamang ng sarili niyang kapahamakan. Wala na ang mamahaling alahas, wala na ang kapangyarihan. Ang tanging natira sa kanya ay ang bigat ng pagsisisi na kailanman ay hindi na niya maiaalis. Samantala, sa isang maaliwalas na veranda na tanaw ang dagat, nakaupo si Michael habang hawak ang kamay ni Abigail. Napatawad na niya ang kanyang nakaraan, hindi dahil sa gusto niyang kalimutan ang sakit, kundi dahil sa gusto niyang bigyang daan ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang utang na loob na dati ay nagbubuklod sa kanila ay naging isang mas malalim at mas makabuluhang pag-ibig.